Magandang umaga po sa inyong lahat. So, ito po yung follow-up na pagtuturo tungkol sa false salvation, yung prayer of acceptance. No, actually, tatlo yan, yung prayer of acceptance, sinner's prayer, and altar call. Okay? So ngayon, yung follow-up ay pag-aralan natin tungkol dito sa panalangin ng pagtanggap. O, kasi maraming mga pastor at mga local churches ang naniniwala dito sa doctrine na ito na merong bahagi yung human's will. Okay? Dito sa John chapter 1 verse 12 hanggang 13, okay, babasahin ko po. Subalit, lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo, sa kalooban ng laman, o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Actually, maraming mga Kristiyano ang nagre-rely dito sa talatang verse 12. So, ginamit nila yung salitang tinanggap. Okay? So, marami yung mga na-misinterpret yung talatang ito. Dahil yung salitang pagtanggap kay Kristo ay nangangahulugan na ito po ay nagiging conditional. Okay? Kasi kung sakali, halimbawa, paano kung hindi mo tinanggap si Kristo? Ligtas ka ba o hindi? So, ang conclusion ng maraming mga preachers at mga pastors, hindi ka ligtas pag hindi mo tinanggap si Kristo. So, lumalabas yung talatang ito ay na-misinterpret. Tama yung quotation pero misinterpreted. Okay? Ibig sabihin, kung ang kaligtasan mo ay base sa iyong sariling desisyon, nangangahulugan na meron kang bahagi dito. Tinatawag itong human's will, na yung will ng tao ay may bahagi sa kanyang pagpasok sa langit. Kaya mababasa po natin dito sa verse 13, hindi ba? Na ipinanganak kundi sa dugo. Tatlong kalooban ito. Una, yung kalooban ng laman, sabi dito. Yung kalooban ng laman, based on the experience ng maraming mga tao na nagpapatotoo dahil naka-experience sila ng healing, na bago yung buhay nila. Hindi po ito equal ng kaligtasan, yung experience ng laman. Maraming mga tao gumaling pero hindi sila totoong born again. Kaya pag nagre-rely ka doon sa feelings mo, sa experience, hiwalay po ito sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Okay? Pangalawa, yung kalooban ng tao o sa kalooban ng tao. Ito yung tinatawag po na human's will, man's will. Kaya ito ay tinatanong ang tao kung gusto mo bang tanggapin si Kristo o hindi. Siyempre, yung decision manggagaling sa human's will. So kung hindi mo tinanggap si Kristo, nangangahulugan na hindi ka ligtas. Pero kung i-connect mo sa Bible, yung ganong konsepto, nagiging false belief po yun, false gospel. Kasi 2,000 years ago, nang ang ating Panginoon ay namatay sa cross, yung ating mga kasalanan ay natapos na, nabayaran na. Kaya nga sa pagitan ng 2,000 taon at hanggang sa atin ay nasa pagitan natin yung pananampalataya. Okay? Kaya yung tatalakayin natin ngayon ay yung follow-up ng video ko na ipinost tungkol sa ang pagtanggap kay Kristo ay isang maling pagtuturo tungkol sa kaligtasan. This is a false teaching, a false gospel. Marami pong naniniwala dito sa turong ito. Kaya ang sabi po dito, siya na parito sa kanyang sariling tahanan. Siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. In John chapter 1 verse 11, tinutukoy dito si Kristo, hindi siya tinanggap ng kanyang sariling bayan. Pero hindi ibig sabihin, hindi siya tinanggap. Kung tinanggap ba siya ng kanyang sariling bayan, ayun na ba ang kahulugan ng kaligtasan? Hindi po. Sa verse 12, kung lalagyan natin ng tanong, paano ka
binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So nangangahulugan dito, binigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos nang ikaw ay sumampalataya. Kaya yung tinatawag na sola fide. Okay? Anong ibig sabihin ng sola fide? Meron po kasi sola scriptura, sola fide, sola gratia. So 5 po yan. Okay? Sola scriptura, sola fide, sola gratia, and solus Christus at soli Deo gloria. Okay? So, para sa justification by faith, ay tinatawag na sola fide. Okay? So, ang ibig sabihin, this means the salvation is by grace alone, not a product of man's free will. Free will. Nor can be partly credited to man's creed. We can't earn it, not cooperate with God to have it. Moreover, we don't deserve it, for we are sinners, and it is only freely given by God. Kaya, para ma-refute natin yung salitang prayer of acceptance, o yung sinner's prayer o altar call, kailangan natin bigyan diin yung salitang justification. Yung kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Of course, yung pananampalataya, may nilalaman po yan, hindi ba? 3 yung nilalaman ng pananampalataya. Ito po ay ang ebidensya, ang history, at saka yung facts. Kaya yung mga bagay na ito ay nagli-lead sa atin para magkaroon tayo ng knowledge na ang pananampalataya sa pamamagitan ng Biblia. Okay? Kaya, totoo ba na ang tao, kapag tinanggap niya si Kristo, ay makakapunta na siya sa langit? Ay, false hope po yun. Hindi po totoo. Okay? Kasi, sabi po ni Pablo, tulad ng binanggit ko po sa inyo, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? Ibig sabihin, this is yung justification, the teaching of justification by faith, is what separates biblical Christianity from all other belief system in every religion and in some branches of what is called Christianity. Okay? Man is working his way to God. Only in true biblical Christianity is a man saved as a result of grace through faith. Only when we get back to the Bible do we see that justification is by faith apart from works. Kaya yung Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, di ba? Binabanggit po doon. So, sabi po doon, yung Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, maliwanag po na binabanggit na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi po dito, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ito hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. So, ibig sabihin, mga brothers and sisters, mga tagapakinig, yung kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng sariling kaloob. Sariling kaloob, sa inyong sariling kalooban. Hindi ba? Man's free will. Yung salitang free will ay kalayaan natin magdesisyon, subalit hindi ito pwedeng gamitin ng kalayaan para sa kaligtasan. This is not a part from our salvation. So dahil tayo ay itinuturing na patay, sabi doon sa Ephesians chapter 2, patay. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang patay, wala kang kamalayan sa mga bagay tungkol sa religious o sa reliyon, tungkol sa spiritual na bagay, tungkol sa kaharian ng Diyos. Paano ka makakapag-desisyon kung ganito ang kalagayan mo sa harapan ng Diyos? Kaya sabi, kayo na ay mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati niyong nilakaran sa lakad ng sanlibutan ito. Kaya wala kang magagawa. Paano nangyari na sinasabi ng maraming mga pastor na kapag tinanggap mo si Kristo at nagdesisyon ka, ay magkakaroon ka na ng kaligtasan. Mali po sa Biblia. Ang Biblia ay nagsasabi po, magkakaroon ka ng kaligtasan kapag naunawaan mo yung tamang pananampalataya kay Kristo Jesus.
Kaya ang sabi po dito, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Okay? Kaya po yung justification by faith ay napakahalaga para mapatunayan natin na ang panalangin pagtanggap, yung sinner's prayer, at yung altar call ay false doctrine o false teaching. Kasama po ng tinatawag na invitation sa banal na espiritu. Hindi mo pwedeng imbitahin ang banal na espiritu sa iyong puso sapagkat sinasabi ng Biblia na ang puso ng tao ay napakasama. Mandaraya, lubhang napakasama. Paano mo iimbitahin ang banal na espiritu sa iyong puso? At ang espiritu ay kasama sa tatlong persona. Mautusan mo ba ang Diyos na pumasok sa iyong puso? Actually, sa Ephesians chapter 1 verse 13, sabi po, dumating ang banal na espiritu sa atin una nang narinig natin ang ebanghelyo ng katotohanan. At nung ito ay ating narinig, yung ebanghelyo ng katotohanan, tayo ay sumampalataya. At nang tayo ay sumampalataya dito, ang banal na espiritu ay dumating sa atin. Hindi po inimbita. May mga tao, may mga pastor na nagtuturo na pag iniimbita mo, come Holy Spirit, come into my heart. Yun po ay false doctrine and false teaching. Hindi po natin pwedeng imbitahan ang banal na espiritus. Dapat nating malaman, tayo ay sumampalataya sa ebanghelyong ito. Okay? Kaya yung salitang justified, the word justified means pronounced or treated as righteous. For a Christian, justification is the act of God, not only forgiving believers' sins, but imputing to him the righteousness of Christ. So the Bible states in several places that justification only comes through faith. So yun po yung tama. So kailangan yung salvation mo, yung aariing ganap ka ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng iyong panalangin, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Katulad po ng sinabi dito ni Pablo, kaya't yamang tayo'y inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo in Romans chapter 5 verse 1. Kaya dapat nating pag-aralan ito, lalo na po sa mga pastor na nagtuturo. Kawawa po yung mga nakikinig sa inyo, di ba? Kawawa sila. Naniniwala sila na kapag tinanggap nila si Kristo ay pupunta sila sa langit. Mapakalaki po nitong kasinungalingan at malaking pagkakamali kapag ang mga taong ito ay nahulog sa walang hanggang kapahamakan. Sisingilin sila ng Diyos sa inyo. Sinabi ng Biblia sa Santiago chapter 3 na napakalaki ng pananagutan ng nagtuturo. Ano po ang sinasabi doon sa Santiago chapter 3? Binanggit po dito ni James kung gaano kalaki ang pananagutan, kaya dapat natin balikan ito. So, sinasabi ko po ito para i-challenge kayo na balikan po ninyo yung pag-aaral tungkol dito kasi kawawa yung mga Pilipino. Sabi ito, mga kapatid, huwag maging guro ang marami sa inyo. Yamang nalalaman nating hadulan tayo ng mas mahigpit. So, walang pong masama kung babalikan natin yung pag-study tungkol dito sa salvation na ito. Kasi importante po yung kaligtasan, hindi ba? Kaya nga ho, yung salitang pagtanggap ay napaka-popular po niyan dito sa Pilipinas, sa mga Pilipino. Lahat ng mga local churches, halos yan yung kanilang pinangahawakan na teaching, na doctrine. Hindi pa nila nakikita na ang doktrinang ito ay mayroong problema patungkol sa kaligtasan. Kaya yung mga pastor na nagtuturo ay challenge nyo na sana balikan nyo yung pag-aaral tungkol dito. Yung tungkol sa justification. Okay? Kaya doon sa Romans chapter 5 verse 1, binanggit yun ni Pablo. Diba? Justification is not earned through our own works. Okay? Rather, we are covered by the righteousness of Jesus Christ. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay kinover ng Panginoon. Through His blood. In Galatians chapter 3, verse 24, binanggit din po yun. Sabi po doon sa Galatia chapter 3, verse 24, sabi po dito, kaya't ang kautusan ay naging ating tagasupil
hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun, correct po. Upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng pagpapanalangin, pagdidesisyon, altar call, o ng sinner's prayer. Through faith. At alam natin, in Romans chapter 10, verse 17, faith it comes through hearing. Di ba? Yung pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. Sumaawa po tayo sa mga kaluluwa ng mga taong nakikinig sa atin. Baka akala natin pupunta sila sa langit, yung pala yung turo ng kaligtasan nila ay mali. Di ba? Yung sabi dito, inaaring ganap. So kung titignan natin yan, maging si Abraham ay inaring ganap ng Diyos. Tama po? Inaring ganap si Abraham ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi na nalangin si Abraham na tanggapin si Jesus. Even in the Old Testament, di ba? Wala kang mababasa na tungkol doon. Maging si Abel ay naghain ng alay niya sa Diyos with faith. Sa pananampalataya, sabi ron si Abel ay nagdala ng alay sa Diyos. Okay. Sa pananampalataya, si Moises. Sa pananampalataya, si Abraham. Sa pananampalataya, si Noe. So, yung mga tao na nabuhay in the Old Testament, ay nabuhay sila sa pananampalataya. Si David. Kaya, doon sa pananampalatayang yon sila ay itinuturing na ganap ng Diyos. Ibig sabihin, sila ay inaring ganap, ginastify sila ng Diyos. Sumampalataya sila sa pangako ng Diyos. So, kung ang ating pananampalataya ay hindi katulad sa mga taong yon, kung tayo ay maniniwala na ligtas tayo dahil tinanggap natin si Jesus, sumasalungat po iyon sa tinuturo ng Biblia. Hindi po iyon ang paraan ng kaligtasan. So, alam natin, maging yung tax collector, nang siya po ay nanalangin sa Diyos, sabi niya, Panginoon, mahabag ka sa akin. Bakit sinabi iyon ng tax collector? Sapagkat naniniwala siya na ang mga batas ng Diyos at kautusan ng Diyos ay kanyang nilabag. Dahil nilabag niya yung maraming batas ng Diyos at naniniwala siya na karapat-dapat siya na mahulog sa impyerno at hatulan ng Diyos, dalhin sa hukuman ng Diyos, sabi doon sa Luke chapter 18. Subalit nang humingi siya ng habag at awa sa Diyos, ang sabi po sa verse 14, ang taong yon ay nanaog na inaaring ganap ng Diyos. So, ibig sabihin, yung kaligtasang ito ay malinaw po na mayroong nag-aaring ganap. Mayroong justifier. Ito po ay ang Diyos. Okay? Kaya yung justification is not earned through our works. Rather, we are covered by the righteousness of Jesus Christ in Ephesians chapter 2 verse 8. In Titus chapter 3 verse 5, ang sabi po, Titus chapter 3 verse 5. Okay? Hinanggit po doon. Okay. Sabi po sa Titus chapter 3 verse 5. Okay? Babasahin ko po sa inyo. Titus chapter 3 verse 5. So, sabi po dito, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran. Yung katwiran ng tao, yung man's righteousness hindi tinatanggap ng Diyos. Okay. Kaya sabi rito, iniligtas tayo ayon sa kahabagan ng Diyos. Hindi ayon sa ating panalangin, hindi ayon sa ating desisyon, hindi ayon sa pag-imbita sa atin na hindi katulad sa ginagawa ng mga pastor. I'm sorry po, pero mali po kayo. Huwag niyo pong i-challenge sila na tanggapin si Kristo. Instead, ipaliwanag niyo sa kanila, katulad ng tax collector, katulad ni Pablo na sabi niya, siya ang pinakamasama, inusig niya ang iglesia, hinamak niya ang salita ng Diyos, subalit nakatanggap siya ng habag at biyaya ng Diyos. Si Pablo never na nag-pray. Hindi po siya nanalangin para tanggapin si Jesus.
dumating kay Pablo ang pagkaunawa na siya ay isang miserable sinner bago niya hiningi yung biyaya ng Diyos, yung habag ng Diyos. So dapat ito yung ating ipangaral. Hindi po yung pagtanggap na ginagawa ng mga pastor, na maraming mga pastor. So mananagot po kayo sa Panginoon pagka ganon. Dapat bumalik tayo sa Biblia. Pag-aralan natin, tama ba ito? Walang masama sapagkat alam niyo, ako ho, dumating sa aking isipan na hindi para sa akin ito. Ito ay para sa mga taong nakikinig sa atin. Sapagkat kung sila, sinasabi ng Ezekiel chapter 3, ikaw tao, kapag ang taong ito hindi mo binalaan na siya ay masama, hindi mo pinaalam sa kanyang kasamaan na siya ay napahamak, sisingilin ko yung dugo niya sa iyo. Abay, ito po ay isang nakakatakot na babala ng Diyos sa atin. Kung dahil sa mali nating pagtuturo, ang mga kaluluwang ito ay mahulog sa impyerno, ay mag-isip-isip po tayo. Nakakaawa po yung mga Pilipino na pinaasa natin na akala nila, ligtas sila, pupunta sila sa langit dahil tinanggap nila si Kristo. Ay, I'm sorry po, pero ito po ay isang maling kaligtasan ng pagtuturo. Okay? Kaya sinasabi dito, tayo ay nakatanggap ng biyaya ng Diyos. So, sabi po dito sa Titus chapter 3 verse 5, so the Christian being declared righteous is thus freed from the guilt of sin. Kaya yung justification by faith ay napakahalaga po nito na dapat nating pag-aralang mabuti kasi tatlo po yan, hindi ba? Justification, sanctification, and glorification. Of course, justification and sanctification is go together. Magkasama po yan. Hindi po yan magkahiwalay. Ibig sabihin, after justification, yung sanctification ay included. Tama po? Kaya justification is a completed work of God. And it is instantaneous as opposed to sanctification, which is an ongoing process of growth by which we become more Christ-like. Okay? Kaya yung sinasabi ko rito, mauuna muna yung justification bago yung salitang sanctification. Kaya dapat natin pag-aralan yung bagay na ito sapagkat kailanman hindi tayo na-justify sa pamamagitan ng ating gawa, sa pamamagitan ng ating pananalangin. Okay? So, ibig sabihin, understanding the doctrine of justification is important for a Christian. First, it is the very knowledge of justification and of grace that motivate good works and spiritual growth. Thus, justification leads to sanctification. Also, the fact that justification is a finished work of God means that Christians have assurance of their salvation in God's eye, believers of the righteousness necessary to gain eternal life. Okay? Kaya yung justification ay hindi po base sa ating gawa. Okay? Once a person is justified, there is nothing else he needs in order to gain entrance into heaven. Since justification comes by faith in Christ, based on His work on our behalf, our own works are disqualified as means of salvation. In Romans chapter 3, verse 28, okay? Binanggit po ron sa Romans chapter 3, ang sabi po, verse 28, sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay itinuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Ayun po, sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay itinuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Yung gawa ng kautusan, ito ang pagsisikap ng tao. Yung personal decision ay personal na gawa ng tao. It is from human's will. Kaya yung kalooban ng tao ay walang kinalaman para sa personal niyang kaligtasan. Paano ka makakapag-decide kung ikaw ay patay sa harapan ng Diyos? Hindi mo yun magagawa. Sapagkat sabi ng Biblia, ikaw ay patay. Tama po. Walang magagawa ang isang patay. Kaya minsan yung mga tao na naniniwala dito, dapat nating balikan ito. Okay? Dapat tayong bumalik sa pag-aaral ng tungkol dito. Kasi
Maraming mga Pilipino naniniwala po dito, mga pastor, maawa po kayo sa kanila. Yung ating pananagutan sa Diyos ay napakalaki. Wag po tayong magkaroon ng pride sa ating sarili. Talikuran natin yung sarili nating pride, yung ego natin. Wag tayong malaki. Kasi dapat magsaliksik po tayo. Kasi nakakatakot po yun sa Panginoon. Napakaraming tao na kinakaunseling ko tungkol dyan. Yung iba ay nagpakababa, nag-humble. Yung iba hindi. Talagang ipinakikipaglaban nila yung kanilang maling paniniwala. It is a dangerous. Maging si Abraham ay hindi po siya napawalang sala. Hindi siya itinuring ng Diyos na ganap ng walang pananampalataya. Even in Genesis chapter 15, binanggit doon. Sinabi ng Diyos sa kanya, nakikita mo ba ang bituin sa langit? Mabibilang mo ba yan? So sinabi ng Diyos sa kanya. Kaya nang si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, sabi ko doon sa Genesis, itinuring siyang matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaya dito rin sa chapter 4, binanggit din, sabi po rito sa verse 4, verse 5, ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya, sa kanya na umaaring ganap sa masamang tao, ang kanyang pananampalataya ay tinuturing na katuwiran. The justifier is God. Kapag ang ating pananampalataya ay fumocus kay Jesucristo 2,000 years ago, nang ang ating Panginoon ay namatay sa cross, dumanak ang kanyang dugo, pinatawad ang lahat ng ating mga kasalanan at tinubos. Ang justifier ay ang Diyos. Nalalaman ng Diyos sa ating puso kung tayo ay sumasampalataya ng buong puso. Okay? Kaya si Abraham, sabi, ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya, sa kanya na umaaring ganap. Gaya naman ang sinasabi ni David tungkol sa pagiging mapalad ng tao na itinuturing ng Diyos na matuwid, na hiwalay sa gawa. Itinuturing ng Diyos na matuwid. Yung panalangin ng pagtanggap ay gawa ng tao. Kung hindi po kayo naniniwala dito, bumalik po kayo sa Bible, mag-study po kayo. Balikan niyo po yung pag-aaral tungkol sa kaligtasan. Dahil bakit po? Sapagkat walang pinakamahalaga sa Biblia kundi ang kaligtasan ng mga nakikinig. So, kaya sabi po dito sa Romans o sa Galatians chapter 3 verse 8, binanggit po 'yon. Sabi po dito, at ang kasulatan na nakakaalam ng una pa man, naaariing ganap ng Diyos ang mga hintil. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay pinahayag ang ebanghelyo ng una pa man kay Abraham, na sinasabi sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Yun po yung sinasabi dito. Ang sabi po dito, ang kasulatan na nakakaalam na una pa man, naaariing ganap ng Diyos ang mga hintil. Okay? Mga hintil, hindi po Hudyo, mga hintil. Sa pamamagitan daw na ano? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay. Kaya dapat natin itong balikan. Okay? Yung justification, pag-aaral tungkol dito. Okay? Yan sabi ko dito, without understanding of justification by faith alone, we cannot truly perceive the glorious gift of grace. Without understanding of justification by faith alone. Okay? Ay, mahirap natin maintindihan yung regalo ng Diyos na biyaya. So God's unmerited favor becomes merited in our minds and we begin to think we deserve salvation. The doctrine of justification by faith help us maintain pure devotion to Christ. In 2 Corinthians chapter 11 verse 3. Okay? Sabi po dun sa 2 Corinthians chapter 11 verse 3, binanggit po. Okay, babasahin ko po. Sabi, ngunit ako'y natatakot na kung paanong si Eva ay dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katusuan, ang inyong mga pag-iisip ay maaligaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. Okay? Kaya sabi po dito, dapat natin itong pag-isipan sapagkat maaaring ang ating mga isipan ay mailigaw. Okay? Mailigaw sa maling kadalisayan, sa maling pananampalataya. Napaka-easy lang naman ng panalangin pagtanggap, di ba?
Pero yung maintindihan mo na ikaw ay isang miserable sinner, ay kailangan mo itong maunawaan. Okay? Kaya, yung pananampalatayang ito ay nakita ko na sa maraming mga local churches na practices na nila ito. Mahirap na nilang tanggapin na ang pananampalatayang ito ay mali. Okay? Ang pananampalatayang pagtanggap, sinner's prayer at altar call ay mali. Pero pag ikinumpara mo siya sa Bible, no, sa redemption law, even in the Old Testament, the next session tatalakayin ko po yon. Even in the Old Testament, wala pong prayer of acceptance. Meron po doon ay sin sacrifice. Meron po doon, even doon sa panahon ng tinatawag na Passover Lamb, may blood po doon. Yun po ay blood ng ating Panginoong Hesus, shadow. Kaya pag binasa po ninyo sa Romans chapter 3, okay, o sa Romans chapter 5, verse 9, mababasa po ninyo yun. Sabi ko dito, lalo pa nga tayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Okay. Redemption law. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay. Kaya please, mga pastors, kung naririnig po ninyo yung mga pagdidiscuss na ito, bumalik po kayo sa pag-aaral. Kasi nakakatakot po yung paniniwalang ibinigay ninyo sa mga tagapakinig na pag tinanggap nila si Kristo, ligtas na sila. Ay, minsan, ito po yung malaking problema ng mga tagapagturo ngayon. Hindi na sila willing mag-study at mag-change, bumalik sa Bible. Saan ba natin nakuha yung ganong kaisipan ng pagtuturo? Maganda sana, i-research nyo kung saan galing yan. No? Hindi po galing yan sa Biblia. Galing po yan sa mga theologian na gumawa ng mga tinatawag na simplified theology. Ng mga ising mga kaligtasan, walang kahirapan. No? Mag-decide ka lang, tapos na. Itapat mo nga yan kay Pablo. Si Pablo, hindi ho ganon. Si Pablo, talagang lumuha siya. Sinabi niya, ako ang pinakamasama. Hinama ko ang iglesia. Inusig niya ang iglesia. Binulag siya dahil doon. Kaya nung naunawaan niya ang biyaya ng Diyos, anong sinasabi niya? Ako ang pinakamasama, pero naunawaan ko ang biyaya ng Diyos. Yung tax collector, naunawaan niya yung biyaya ng Diyos. Wala silang panalangin pagtanggap. Si Abraham, naunawaan niya yung biyaya ng Diyos. Wala silang panalangin pagtanggap. Kaya sana, mga brothers and sisters, lalo na yung mga pastors na nagtuturo dito sa Pilipinas. Kasi dito sa Pilipinas, nakita ko halos lahat ng mga pastor yan ang gawain. So, malaking pananagutan po ninyo yan sa Panginoon kapag ang mga taong yan ay napahamak dahil sa maling ebanghelyo na inyong itinuro. Pwede po kayong mag-study. Balikan po ninyo yung Biblia. Kasi ako binalikan ko yung scripture from Old to the New Testament. Talagang malinaw po yan. Yung salitang justification, yung salitang redemption, yung salitang sin offering, yung salitang faith. Kaya sabi sa John chapter 3, verse 15, tatanggap ka, magkakaroon ka ng buhay ng walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya. In John chapter 3 verse 16, ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. In Romans, in Galatians chapter 3 verse 26, kayo mga naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. In Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. In Hebrews chapter 11, si Abraham by faith sumunod sa Panginoon. Si Moises, by faith, sumunod sa Panginoon. Si David, by faith, lumakad sa Panginoon. So, wala tayong, lahat yun ay tungkol sa pananampalataya. Pero ngayon, iba ang iniisip ng mga pastor. Hindi po yun. Tanggapin mo si Kristo, tapos na. It is a false. Hindi po tayo nagdadala ng kaluluwa sa langit, nagdadala kayo ng kaluluwa sa impyerno. And I hope and pray na magkaroon po kayo ng personal study. Kasi binalikan ko po yung pag-aaral na yan. And I found out na yung false doctrine na yan ay nakapasok sa totoong ebanghelyo. So, sa susunod, tatalakayin natin yung ilang mga teaching ng
maling pananampalataya sa Ebanghelyo na nakapasok. Okay po? So thank you very much sa inyong time. God bless you.